Matatandaan natin sa video lesson tungkol sa plate tectonics theory na ang ating plates ay in constant motion sa isa't isa at karamihan ng interaction at deformations ay nagaganap sa mga plate boundaries. Sa video lesson na ito, pag-aaralan natin ang iba't ibang uri ng plate boundaries kasama ang types ng movement na kanilang ini-exhibit. Pag-aaralan din natin ang mga manifestations ng paggalaw ng mga plates sa mga boundaries. Kumusta? Ako nga pala si Sir Mario ng inyong virtual science teacher na magbabahagi ng makabuluhang kaalaman tungkol sa ating mundo. Kaya talaga na, tuklasin natin ang mundo ng agham at teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media. Ano nga bang iba't ibang uri ng mga plate boundaries? May tatlong uri tayo ng plate boundaries. Ito ang divergent boundary, convergent boundary at transform fault boundary. Ang divergent at convergent boundaries ay nag-a-account sa halos tig 40% ng lahat ng plate boundaries. Samantalang 20% naman ang ina-account ng ating transform fault boundaries. Sa susunod na part ng ating video lesson, isa-summarize natin ang nature ng tatlong uri ng plate boundaries na ito. Simulan natin sa divergent boundaries. Ang plate boundaries na ito ay masasabi nating isang constructive plate margins dahil nakakabuo ito ng mga bagong ocean floor sa tulong ng mechanism na tinatawag nating sea floor spreading. Ang ating ocean floor ay lumalapad o lumalawak sa average rate na 5 cm kada taon. Tinatawag rin natin itong mga spreading centers dahil ang dalawang adjacent o magkadikit na plates ay naghihiwalay. Ito ay nagre-resulta sa pagkakabuo ng mga habang fractures o biyak sa ating oceanic crust. Ang mga biyak na ito ay napupuno ng mga upwellings ng hot materials mula sa ating mantle dahil sa partial melting ng mga bato. Ang divergent boundaries ay kadalasang matatagpuan sa mga oceanic ridges. Ito ay mga elevated areas sa ating seafloor na characterized ng high heat flow at volcanism. Ang ating planeta ay may global ridge system na umaabot ng humigit gumulang 70,000 kilometers sa halos kabuuan ng major ocean basins. Ito ang pinakamahabang topographic feature sa ating planeta. Bukod sa mga ocean basins, pwede ring mag-develop ng divergent boundaries sa mga continents na kung saan maaari mag-split ang landmass sa dalawa o higit pang malilit na segments na pwedeng paghiwalay ng ocean basins. Nangyayari ito dahil sa magkakatunggaling tectonic forces na umihila sa ating lithosphere. Ang patuloy na hilahan ng mga plates ay nagdudulot ng panghihina ng fragment na ito na siyang nagbubuo ng depression na tinatawag nating continental rift. Isang magandang halimbawa ng active continental rift ay ang ating East African Rift na eventually magdudulot ng breakup ng African continent. Sa rift na ito matatagpuan ang ilang active volcanoes, malalaking lakes at even ang ating Red Sea. Dadako naman tayo sa ikalawang uri ng plate boundaries, ang ating convergent boundaries. Ang boundary na ito ay describe bilang destructive plate margins at matatagpuan sa area na kung saan ang dalawang adjacent plates ay gumagalaw papunta sa isa't isa. Ito ay nagdudulot ng paglubog ng isang plate sa ilalim ng isa pang plate. Tinatawag rin nating subduction zones ang uri ng plate boundary na ito dahil may mga bahagi ng lithosphere ang lumulubog sa ating mantle, tulad na makikita sa ating mga deep ocean trenches. Nangyayari ang subduction ng isang oceanic lithosphere dahil mas dense ito kaysa sa ating asthenosphere. Samantalang less dense ang continental lithosphere kaya't nagre-resist ito ng subduction. Ang convergent boundaries ay maaaring maganap sa pagitan ng dalawang oceanic plates, sa isang oceanic plate at isang continental plate, at dalawang continental plates. Ang convergent boundary sa pagitan ng isang continental at oceanic plate ay tinatawag nating Oceanic-Continental Convergence. Nangyayari ito sa mga areas na kung saan ang leading edge ng oceanic plate ay lumulubog sa less dense na continental plate. Ang water sa ating oceanic crust ay nasasubject sa mataas na temperature at pressure na maaaring makapag-trigger ng partial melting ng mga bato. Ang molten material na ito ay less dense kaya ito ay aangat at maaaring makapag-cause ng volcanic eruption. Ang ating Oceanic-Continental Convergence ay maaaring makabuo rin ng mga continental volcanic arcs tulad na makikita sa ating Andes Mountains sa South America. Ito ay produkto ng pagbangga ng Nazca Plate at pagpapailalim nito sa South American Plate. Makakakita rin tayo ng mga continental volcanic arcs sa western part ng USA at Canada. Ang Oceanic-Oceanic Convergence naman ay magaganap sa pagitan ng dalawang oceanic crust. Dito, ang dalawang oceanic slabs ay nagsasalubong at nagdudulot ng paglubog ng isang oceanic crust sa ilalim ng isa pang oceanic crust. Tulad ng sa Oceanic-Continental Convergence, ang pagsubject ng water na kasama ng crust sa heat at temperature ay maaaring magdulot ng partial melting ng mga bato na eventually magkakos ng pagbuo ng mga volcanic island arcs. Ang Aleutian Islands sa Alaska, Japan, at Marianas Islands sa Pacific Ocean at maging ilang bahagi ng ating bansa ay nabuo mula sa Oceanic-Oceanic Convergence. Nangyayari naman ang Continental-Continental Convergence mula sa pagsasalubong ng dalawang continental crust.
Hindi tulad ng dalawang naunang convergence, ang Continental-Continental Convergence ay nagdudulot ng folding at deformation ng mga continental margin. Nakakabuo ng mountain range ang uri ng convergence na ito. Ito ang nangyari sa pagkakabuo ng Himalayan mountain range sa pagitan ng India, Nepal, Bhutan at China. Ito ay nabuo mula sa pagbangga ng Indian Plate sa Eurasian Plate. Ang huling uri ng plate boundary ay ang ating transform fault boundary. Ito ay isang uri ng conservative margin kung saan walang production o destruction ng lithosphere na nagaganap. Sa plate boundary na ito, nag-i-slide past one another o nagkikiskisan ang dalawang plate. Pwede nating matagpuan ang uri ng boundary na ito sa pagitan ng dalawang segment ng ocean ridges o sa pagitan ng spreading centers at subduction zones. Kadalasang nagdudulot ng lindol ang pagkikiskisa ng dalawang plates sa isang transform fault boundaries tulad na makikita natin sa San Andreas Fault sa California, USA at sa Alpine Fault sa New Zealand. Makikita natin na ang mga plate boundaries na ito ay maaaring makabuo ng mga geologic features tulad ng oceanic ridges at rift valleys sa ating divergent boundaries, continental volcanic arcs, volcanic island arcs at mountain ranges naman sa ating convergent boundaries. At bukod pa riyan, maaaring makapagdulot ng lindol ang transform fault boundaries. Bilang review, mahalaga na malaman natin na ang mga plate boundaries ay mga areas na kung saan nagaganap ang interaction ng mga plates. May tatlong uri tayo ng plate boundaries, ang divergent, convergent at transform fault boundaries. Sa divergent boundaries, naghihiwalay ang dalawang plates. Samantala nagsasalubong naman ang dalawang plates sa convergent boundaries. Nagkikiskisa naman ang dalawang plates sa transform fault boundaries. Nakakabuo ng geologic features at geological activities ang interaction ng mga plate boundaries. Muli, ako nga pala si Sir Mario ng inyong virtual science teacher at samahan niyo ako muli sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng agham at teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media.